Ngayon ang tanong, sa isang construction company, yung trabaho ba ng isang construction worker ay necessary and desirable sa negosyo or business na employer? Yes. O edi, by virtue of Article 295 ng Labor Code, ibig sabihin, regular employee dapat ang isang construction worker, tama? Well, yan po ang general rule. Pero may exception sa general rule at ito pinapayagan ng batas, yung tinatawag nating project employees. Pinapayagan po ito sa mga construction industries. Kasi nga naman ang sabi ng Korte Suprema sa isang kaso, parang hindi naman makatarungan na i-maintain ni employer ang isang empleyado sa kanyang payroll na walang ginagawa. Hindi naman po pwedeng pasahurin niya habang hindi pa niya kinakailangan yung serbisyo ng empleyado na yon. Halimbawa sa pagpapatayo ng 10-story building, hindi pa naman nila kailangan ng electrician. So yung electrician na to ay po pwedeng. At dahil exception to the general rule itong project employment na tinatawag, napakahigpit ng batas sa pag-implement nito. Okay? And dahil nga exception nito, ang may burden of proof o yung party na kailangan magpatunay na project employee talaga etong mga na-hire dito. No, pag-usapan natin ano ba yung mga requirements para maging legit or valid yung project employment contract. Una, doon sa contract nakaspecify yung start date and end ng project. Okay? Next, dapat kung hindi madidetermine yung specific date kung kailan mag-e-end yung project, dapat nakaspecify doon yung scope ng project. Halimbawa, construction ng 2-story building, ganon. So, nakaspecify doon yung kung ano yung particular project. Next, dapat existing talaga ang project. May project talaga. Hindi pwedeng gawa-gawa lang yung project para lang masabing ikaw ay isang project employee at napapirma ka ng project employment contract pero wala naman palang project. Tinawag ka lang na project employee para at the end na nakalagay doon sa iyong kontrata bilang project employee, pupwede ka na nilang i-let go na wala silang pananagutan.